Importante no ho ang spare tire ay chine-check nyo every 6 months o every year na once in a year. So ito pa lang malalaman nyo pagka pinuntungan nyo at ginalaw nyo ano nyo. Naramdaman nyo naman eh. Okay ho yan. Kasi makikita nyo naman lulubog ho itong ano, itong paa nyo eh, kapag ano na. So ito ay okay po ano. Ngayon kung meron ho kayong time para pumunta ng vulcanizing shop, pa-check nyo ho yung tire pressure or bili ho kayo nung yung tire pressure gauge ano, para makita nyo kung ano. So dapat ho ito hindi bababa ng 32 ano ho. Pagka ganito hong van, ang ideal po dito is 35 ano, 35 PSI ano. Ang PSI po ang ibig sabihin nun ay pound per square inch. No, so ngayon po ikakabit na ho natin to dun sa chain na yun ano. So ang una nyo gagawin is ilapit nyo lang yung spare tire doon. So bago nyo ho ipasok itong tubo no, ito itong tubo na to no, iporma nyo muna ito dun sa chain kasi pagka ipinasok nyo ito dito, tubo na to dito sa butas na to, may tendency yung pag umiga kayo baka mabagsakan kayo sa mukha ano. Tapos hanggat maaari magdala ho kayo ng ganito palagi ng ilang pirasong ganito no, na malinis na cardboard para kung sakaling masiraan ho kayo at kailangan yung gumapang sa ilalim, meron ho kayo mahihigaan ano. So ang pinakamaganda forma ho niyan is nandito na siya sa ilalim no. So yung line of sight nyo is tama dito sa butas na to no, dun sa chain ano. So parang gagawin nyo is sisipain nyo na lang ano, tutulak nyo na lang ng papaa. Tutulak nyo siya ng paa ano, hawak ko kayo dito, tapos tulak nyo ng paa. Yan. Tapos kunin nyo ho yung chain. Ayan. Tignan nyo kung nakagitna na ho siya. Yan. So kung titignan nyo, hindi pa ho siya gitna, diba? Kulang. So tulak nyo pa huli ng paa. So dapat diretso lang yung tulak ko Yan. So konti pa ho. Konti na lang. Yan. So ito po ay ipapasok nyo dito sa butas. Tapos isushoot nyo dun sa bakal. Isushoot nyo dun sa tubo. Ayun. Yan, sa maglock siya. Tapos ito naman ho ay isushoot nyo dun sa butas na yan ano. Yan. Ito. Yung kita nyo dapat hindi ho nakatagilid na ganyan yan ha. Hindi nakagano na. Dapat yan nakagano na no. So bibigyan nyo muna siya ng konting tension ano. So clockwise. So gano'n lang ito yan. Clockwise ano. So ikot lang mo ng konti in such a way na lumaban ho yung chain. So kung mapapansin nyo, may nilagyan ko siya ng langis ng konti para in the future easy lang ho siya na ano. So yan, makita nyo lumaban na ng konti yung chain. Yan, kita nyo nakikita ho siya. Yan, so pwede nyo na hong itaas ngayon. So konting laban pa. Yan. So nakita nyo umangat na ho siya.
Ayun o. Ito nyo. Ayun o. Ayun o. Umangat na ako ano. So, double check nyo kung nakikita pa rin o ano. So, titingnan nyo. Nakagitna pa rin ano. So, okay ho siya. Pwede na ho nyo siyang ikutin ho uli. So, ikot nyo na lang ho uli ano. This time clockwise ho para ho tumaas yung so clockwise ho. Nakita nyo tumataas. Ikot lang ho ng ikot hanggang sa humigpit na po ano. So, pulsuhan nyo na lang ho yung tama lang ho, huwag naman sobra ho higpit. Pulsuhan nyo lang ho ng braso no. Saka mapapansin nyo naman ho yan ano hindi na ho gumagalaw dito. Teka wait, forma lang ho ako ayan naman, makita nyo naman ho yun gumalaw man siya konting-konti lang no. So kita nyo, higpitan ko pa. Okay, so yun ang pinakamahigpit niya. Pwede mo nang tanggalin to. So double check, galaw-galawin nyo. So okay naman o. Importante po na chinecheck nyo ang spare tire every 6 months or once a year para ho mahirap po kasi pagka naplatan kayo, pag naplatan ho kayo at pag check nyo pagkabit nyo ng spare tire nyo flat din pala, matutowing ho kayo. 4,000 ho ang towing ngayon, 4,000, 3,000 ano. Tapos pag naplatan ho kayo, huwag nyo itakbo ho hanggang bahay yung naikabit nyo spare tire. Kung kauna-unahang vulcanizing shop po na dadaanan nyo po, ipavulcanize nyo na ho agad yung flat tire ano, tapos ipabalik nyo uli ano, tapos ibalik nyo itong spare tire ano. Kasi ang trabaho para sa akin kasi ang trabaho ng spare tire ay spare lang talaga ano, wala nang iba. Tapos hangga't maaari ang spare tire nyo huwag nyo gawing ano, makapal. Nakatulad yan, makapal ho yan ano. Hangga't maaari ang gawin nyo yun, nakita nyo yung gulong na yun, manipis. Bakit to kailangan manipis ho yung gulong? Yan, tulad yan. Bakit to? Para hindi po enticing sa magnanakaw ano. Hindi ho nakakaakit ano. So yun lang po, ganun lang po yun ano.